Sabi nila, may mga sandaling dumarating sa buhay mo na parang dampi lang ng hangin, mabilis, magaan. Hindi mo isipin na may ibig sabihin. Hanggang sa maramdaman mo na pala sa balat mo, sa dibdib mo, at sa kaluluwa mo. Ganito nagsimula ang lahat sa pagitan namin ni Mon. Ako si Felix, isang massage therapist sa isang maliit at malinis na wellness spa sa may Quezon City. Tahimik lang ang araw ko hanggang sa pumasok siya. Si Mon, malaki yung pangangatawan. May matang parang laging may sinusundang lungkot. Pero may ngiting kayang magpasaya ng isang silid. Parang may iniinda siya, hindi lang sa katawan, pati sa puso. Sir, kayo po ba si Mon? Tanong ko habang iniaabot ang towel. Tumango lang siya. Oo, first time ko dito, medyo stiff yung likod ko eh. Pero nung ngumiti siya, grabe. Ako yung naging stiff. Dinala ko siya sa kubo style room, dim light, amoy eucalyptus, tahimik ang paligid. Parang may espasyong lahat ng sekreto ay pwedeng ihiga. Humiga po kayo, sir. Face down. At nung sundin niya yung utos ko, doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Pag-apply ko ng warm oil sa likod niya, napasinghap siya ng mahina. Hindi yung bastos, kundi yung parang may gumaan sa kanya. Dampi pa lang ng palad ko sa balat niya, may dumadaloy na nakakaiba. Hindi ko alam kung init ba ng oil yun o init ng kapalaran. At ang bulong niya sa akin, ang lambot ng touch mo. Halos mabilaukan ako sa sariling hininga. At ang sagot ko naman, sir, sanay lang po. Pero sa loob-loob ko, kung alam mo lang kung paano tumatakbo ang puso ko. Habang minamasahe ko ang likod niya, unti-unti siyang nagkwento. At ang sabi niya, galing ako sa breakup. Hindi ko na dapat tanungin pero lumabas din sa bibig ko to. Masakit. Wika ko. Tumawa siya na mahina pero parang may punit. At ang sabi niya, hinaplos ko lahat pero hindi ako binalikan. Hindi ko alam kung anong espiritu yung pumasok sa akin pero ang sabi ko, baka dahil maling tao yung hinaplos mo. Tumigil ako saglit, siya rin. At sa unang pagkakataon, tumingin siya sa likod niya, diretso sa mga mata ko. At doon ko nakita yung kalmadong unos na matagal nang naghihintay ng tatawid. At ang mahina niyang sambit, Felix, salamat. Napakagat ako sa labi dahil ang salitang salamat niya parang haplos din. Hindi ko alam kung saan kami dadalahin ito. Hindi ko alam kung tama bang nakikita ko yung kinang sa mata niya. Pero isang bagay ang sigurado. Sa gabing yun,
Sa loob ng maliit na kwarto ng spa, may dalawang taong parehong pagod, parehong sugatan. Ang sabay na nakakaramdam ng isang simula. Isang haplos na hindi mabubura. Hindi ako dapat kabahan. Sanay ako sa kliyente. Sanay ako sa lahat ng klase ng ugali at katawan. Pero bakit habang papasok si Mon sa spa kinabukasan, pakiramdam ko para akong high school student na hinihintay tawagin ng crush niya. Felix. Tawag niya. Kaswal pero may lambing at hindi ko alam kung ako lang yung nakakaramdam. Available ka ulit? Wika pa niya. Para akong batang nanalo sa raffle. Yes sir. Kayo po yung nakaslot sa akin. At etong ngumiti siya. Huwag mo na akong i-sir. Mon lang. Nag-iinit yung tenga ko. Mon. Ang sarap pakinggan. Sa loob ng treatment room, hindi ko alam kung bakit pero ngayong araw, mas tahimik siya. Mas malalim yung mga buntong hininga niya. Mas ramdam ko yung bigat ng dala niya sa likod niya, sa balikat niya, sa hininga niya. Okay ka lang? Tanong ko habang minamasahe yung shoulder blades niya. Siguro pag nasa kamay mo ko, oo. Para akong nabulunan sa hangin. Grabe ka. Natatawa kong sagot pero totoo. At ito ramdam kong lumalambot yung dibdib ko sa mga sinasabi niya. Habang pinipisil ko yung pressure point niya, napansin ko yung bahagyang panginginig ng kamay niya kapag nahahawakan ko ang gilid ng ribs niya. Ticklish? Tanong ko. Hindi. Sagot naman niya. Sensitive lang. At ito napatigil ako. Hindi dahil sa libog, kundi dahil iba yung tono. May halong hiya, halong pag-amin na hindi niya madalas ibigay sa kahit kanino. Sensitive kasi matagal nang walang nag-aalaga sa akin eh. Dagdag niya. At doon tumama yung haplos niya sa akin, hindi sa balat, kundi sa puso. Pagkatapos ng session, hindi agad siya umalis. Para siyang may gustong sabihin pero hindi makabuo. Felix, may tanong ako. Pwede ba kitang ilibre ng kape? At ito napakurap ako. Kape? At ito tumango siya. Kape lang, walang meaning or may meaning kung gusto mo. Wika niya. Putya, parang hinihila yung kaluluwa ko palabas sa dibdib ko. Pero kailangan kong maging maingat. Kailangan kong iset yung boundary. Dapat, kaso hindi ko kayang magsinungaling. Sige, kape tayo. Sabi ko. Pilit man pero totoo. Ngumiti siya. Yung ngiti niya na parang kaya kang hilahin mula sa pagkasalba sa sarili mo. Sa coffee shop na malapit sa spa, si Mon yung tipo ng lalaking tititigan mo at mapapaisip, paano naging single ang ganito? Tahimik pero malambing. Matipid sa salita pero bawat bitaw niya parang may bigat at lambot. Ano bang nagustuhan mo sa massage? Tanong ko, trying to lighten the mood. Yung haplos mo. Wika naman niya. Naligas ako. Yung pakiramdam na safe. Wika pa niya. Hindi ko na napigilan. Tumingin ako sa kanya ng matagal. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Mon, hindi ko alam kung bakit pero
Kusang lumabas sa bibig ko. Hindi lahat ng haplos may kapalit. Wika ko. Namasa ang mata niya, hindi luha yung heartbreak, kundi luha ng taong sanay maging malakas pero pagod na. Felix, sana hindi ako nagkamali na bumalik dito. Wika niya. Tumibok ang puso ko ng malakas. At sa maliit na lamesa na naghihiwalay sa amin, may nangyaring mas intimate pa sa paghahawak ng balat. Nagtagpo yung mga mata namin na parehong naghahanap at parehong takot. Pero parehong handang sumugal. At doon nagsimula ang pangalawang haplos. Hindi ng kamay, kundi ng pag-asa. Kinabukasan, hindi ko alam kung bakit parang mas maaga akong nagising. O baka dahil alam kong may posibilidad na bumalik si Mon. At bumalik nga siya. Pero iba siya ngayong araw. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya mukhang pagod. Parang may dinadala siyang tanong na mabigat pero ayaw niyang unahin. At ang mahina niyang bati sa akin, Felix, pwede ba ulit? Tumango ako. Hindi ko man sabihin ng malakas pero ang totoo, ako yung hindi makatanggi. Sa loob ng room, tahimik kami pareho. Hindi yung awkward, kundi yung tipo ng katahimikang may sariling ritmo. Yung parang balat niya ang metronome ng hininga ko. Habang inahaplos ko yung likod niya ng warm oil, napansin kong mas tense siya ngayon. Parang may lihim ang mga muscle niya na ayaw magsalita. Mon, may mabigat ba? Bulong ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero naramdaman ko yung bigat ng dibdib niya sa bawat exhale. Kaya mas naging mabagal, mas maingat, mas malambing yung galaw ng kamay ko. Parang gusto kong sabihin na sa bawat hagod, pwede kang huminga dito, pwede kang magpahinga rito. At biglang, Felix, pwede ba kitang hawakan? Wika niya. Mahina pero malinaw. Napatigil ang kamay ko sa likod niya. Hindi ito bastos. Hindi ito malisyoso. Ramdam ko sa tono niya. Humihingi siya ng pahintulot, ng espasyo, ng sandaling tunay. Pinatong niya yung kamay niya sa braso ko. Malamig ang palad niya at mabilis ang tibok. At ang sabi niya, hindi ko alam kung bakit, pero kapag hinahawakan kita, parang gumagaan ang lahat. Hindi ko alam kung sasagot ba ako. Hindi ko alam kung lalayo ba ako. Pero hindi ako kumilos. Binigyan ko siya ng pahintulot sa pamamagitan ng hindi pagalis. Hinawakan niya ang braso ko ng dahan-dahan. Para bang natatakot siyang baka mabasag ako. At doon ko naramdaman, hindi niya hinahanap ang libog. Hinahanap niya ako. Yung presensya ko, yung katahimikan ko, yung haplos na hindi nanghihingi ng kapalit. Pagkatapos ng session, hindi agad bumangon si Mon. Umupo siya sa massage bed, hawak yung towel sa balikat, tahimik lang. At ang sabi niya, Felix, may gusto akong aminin. Pumintig yung dibdib ko at ang sabi ko naman, okay, sabihin mo lang. Huminga siya ng malalim. Parang matagal na niya tong kinikim-kim. Hindi ko alam kung tama to, pero natatakot akong nasasanay na ako sa iyo eh.
Kasi ikaw yung unang tao na pinatong ko lang yung kamay ko pero parang hinahawakan mo na yung buong pagkatao ko. Natahimik ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot din. Mas lalong bumigat yung dibdib ko sa sinabi niya. At bago pa ako makasagot, nagtanong siya. Felix, kung sakaling lumalim to, tatakbo ka ba? Hindi ako nakapagsalita ng ilang segundo. Pero sa huli, ang lumabas sa bibig ko ay totoo. Mon, kapag hinawakan mo ko ng totoo, hindi ako tatakbo. Nagkatinginan kami at yung tingin niya, hindi na tingin ng kliyente sa therapist. Tingin na ng isang lalaking unti-unting nahuhulog at tingin ng isang pusong matagal ng sarado. Pero para sa akin, medyo bumukas. Kahit isang haplos lang. Kinabukasan, hindi siya dumating. Isang araw, 2, 3. Hindi ko inamin kahit kanino pero sa loob ng dibdib ko, may tahimik na kurot na kumakalat. Sanay akong may nawawala, sanay akong may umaalis. Pero bakit ngayong siya yung biglang hindi sumipot? Parang may hinila mula sa loob ko. Naghintay ako. Nagpanggap na okay. Pero sa bawat pagbukas ng pinto ng spa, lagi akong napapalingon. Hanggang sa isang gabi bago kami magsara, biglang bumukas ang pinto. At siya yun, si Mon. Mukhang pagod, mukhang gulo, mukhang kailangan niya ako. Felix. Isang salita lang pero ramdam ko agad yung bigat. Kala ko, di ka na babalik. Mahina akong sabi. Lumapit siya. Mabagal, parang nilalakbay ang pagitan namin na parang may hangin na humaharang. At ang sagot niya na humihingal ng konti. Hindi ako umalis. Natakot lang ako. Nagtagal lang katahimikan sa pagitan namin pero hindi selos, hindi galit, kundi puno ng hindi nasabing pangungulila. At ang sabi ko, halika, pasok tayo. Wala nang appointment, wala nang slot, wala nang schedule. Pero sa sandaling yun, hindi na siya kliyente. Simon, siya, yung lalaking unti-unti kong pinapasok sa mundong matagal ko nang sinarado. Sa treatment room, sabi ko, humiga ka. At ang sagot niya, hindi ako magpapamassage ngayon. Kaya nga, umupo ka lang. Usap lang tayo. Wika ko naman. Umupo siya sa gilid ng bed. Ako naman, naupo sa tabi niya. Hindi kami nagkatinginan agad. Baka kasi kapag may nagtagpo, may babasag. At ang tanong ko na hindi ko na kayang pigilin, ba't ka nawala? Huminga siya ng malalim. Felix, hindi ko alam kung kaya ko to eh. Wika niya. Ano? Wika ko naman. Ang tumingin sa'yo ng diretso nang hindi hinahanap yung haplos mo. Wika niya. Parang may sumundot sa lalamunan ko. Sinasabi mo? Wika ko. At ang sabi naman niya, kasi nasanay ako sa'yo na gusto kitang makita kahit hindi ka naka-uniform,
na naiisip kita kahit wala ka sa tabi ko, na hinahanap ng katawan ko yung kamay mo at hinahanap ng puso ko yung boses mo. Mabagal kong naramdaman ang pag-angat ng hininga ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot na baka bigla akong mangarap. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang ako rin. At ito, tumingin siya sa akin. Yung tingin na hindi takot pero naghahanap ng sagot na hindi pwedeng gawing biro. Ayos lang ba to, Felix? Tanong niya. Ayos lang ba na gusto kitang hawakan gaya ng paghawak mo sa akin? Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin siya tiningnan. Ang ginawa ko lang, hinawakan ko yung kamay niya. Dahan-dahan, parang kinukuha ko ang pahintulot ng universe. Naramdaman ko yung pag-init ng palad niya. Naramdaman ko yung pagdulas ng daliri niya sa pagitan ng akin. Naramdaman ko yung moment kung saan kahit anong denial ang gawin namin sa isang bagay, ang malinaw. Hindi na to simpleng haplos. Hindi na rin to dapat ipagkaila. Felix, kung lalalim to, hindi na ako aatras. Bulong niya sa akin. Hinawakan ko yung kamay niya ng mas mahigpit. At ang sabi ko, kung lalalim to, hindi rin ako bibitaw. At sa maliit na kwarto sa pagitan ng amoy, eucalyptus at lamig ng aircon, may nangyaring mas tahimik pero mas malakas kaysa sa kahit anong yakap. Nagpasya kaming pareho na panindigan ng isang haplos na unti-unti nang nagiging pag-ibig. Simula nung gabing hinawakan namin ang kamay ng isa't isa. Iba na yung mundo ko. Hindi man namin binigkas ng diretso pero ramdam ko may namumuo, may tumitibok, may lumalalim. At kahit hindi ko aminin ng malakas, natatakot ako. Dahil anumang bagay ang nagmumula sa haplos, pwedeng masaktan kapag binitiwan. Pero hindi ko na siya maiwasan. Hindi na rin niya ako tinitigilan. Araw-araw na ulit siyang pumupunta. Hindi palagi para magpamasahe. Minsan nakatayo lang siya sa lobby, nakasandal sa pader, naka-black shirt na halatang may nadaling isuot. At ang tanong niya minsan, break mo ba? At ang sagot ko, oo, bakit? Pahiram ka ng 5 minuto, wika niya. Para saan? Wika ko naman. Tingin lang, wika naman niya. At napangiti ako, yung ngiting pilit kong tinatago pero lumulusot pa rin. Isang gabi, mas late than the usual, bumalik siya. Felix, yung boses niya mababa, parang pagod, parang puno. Ayos ka lang? Tanong ko habang inaayos ko yung towel sa treatment bed. Hindi siya sumagot. Lumapit siya. Huminto siya sa harap ko. At dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ko gamit ang 2 kamay. Hindi pilit, hindi mabilis, hindi bastos. Yung hawak na nag-aalangan pero nangangailangan. Mon, kailangan mo ba ng massage? Bulong ko. At ang sagot niya, kailangan kita. At tumigil ang mundo ko. Di ko alam kung ako ba yung dapat umatras o umusad. Pero ang totoo, hindi ko kayang umatras. Huminga siya ng malalim, halos nakadikit na yung noo sa noo ko. Tanong niya na napakababa ng boses. Pwede ba kitang yakapin?
Sa spa room na yon, paulit-ulit kong nililinis. Sa kwartong sanay sa pagod at pagpapagaling. Ngayon, ako yung parang pasyente. At ang sagot ko, pwede. At niyakap niya ako buong buo. Hindi parang lambing lang, kundi parang yakap ng taong matagal nang naghanap ng bahay. Mainit siya, malaki yung mga braso niya, matibay yung dibdib niya. At sa sandaling yon, sa gitna ng malamig na aircon, doon ako natunaw. Nagtagal kami ng ganun, walang salita, walang pagmamadali, walang kahalayan, yakap lang. Yakap na may bigat, may init, may pangakong hindi pa namin sinasabi pero dumadampi na sa balat. Felix, sabi niya sa tenga ko, hindi ko na kayang itago sa sarili ko. Ang alin? Tanong ko ng mahina. Ako, ikaw. At tong nararamdaman ko, wika niya. Umatras siya ng konti para tingnan ako. Hindi luha yung nasa mata niya, kundi takot. Takot na umasa, takot na umamin, takot na baka hindi ko siya saluhin. At sinabi ko ang tanging kayang lumabas sa bibig ko. Wala kang dapat itago, wika ko. Niyakap niya ulit ako ng mas mahigpit. Para akong nalusaw sa dibdib niya. Hindi kami naghalikan, hindi kami nagmadali. Pero sa gabing yun, isang bagay ang nangyari. Hindi na kami humawak. Hindi na kami humaplos. Niyakap namin ang isa't isa. At doon nagsimula na maging totoo ang lahat. Hindi ko na malayan na may araw pa lang mas mabilis pumintig ang puso ko kaysa sa kamay kong naghahaplos. Dahil kinabukasan pagpasok ko sa spa, narinig ko ang isang usapan. Si Jessa, yung receptionist, mahina yung boses pero sapat para marinig ko. Uy, yung guy na lagi kay Felix, baka boyfriend na niya. Grabe, halos araw-araw nandito. Natahimik ako. Di ko alam kung dapat ba ako masaktan o matuwa o matakot. Hindi naman. Sagot ni Marco, isa pang therapist. Pero halatang may something. Kita mo yung tingin niya kay Felix kahapon. Parang gusto niyang yakapin yung mundo. Pinilit kong ngumiti pero sa loob ko, may kirot na maliit pero mabigat. Paano kung malaman ng management? Paano kung bawal? Paano kung mawala na naman sa akin ang isang bagay bago pa man magsimula? Paglabas ko para mag-break, biglang tumawag si Mon. Felix, nasa paligid ako. Coffee? Napapikit ako. Gusto ko. Pero may bigat akong binibitbit. Sige. Sabi ko kahit may kaba. Diyan lang ako. Nakita kami sa sidewalk. Hawak niya ang 2 iced coffee at inabot niya sa akin. Tumingin siya sa akin ng diretso. Hindi masaya, hindi malungkot. Concerned. At ang tanong niya, may nangyari ba? Huminga ako ng malalim at ang sabi ko, Mon, kailangan natin maghinay-hinay. Di ko alam kung paano niya tinanggap ang salitang yon pero nakita ko ang bahagyang paglaylay ng balikat niya. At ang mahina niyang tanong, bakit? May nakakapansin eh. Ayoko na may masabi, ayoko na may mapahamak. Ayoko na mapahamak ka. At ayoko rin na mawalan ng trabaho. Tumango siya, mabagal pero halatang masakit. At ang sabi niya, Felix, hindi kita nilalapitan para ilagay sa alanganin. Nilalapitan kita kasi
Ikaw yung nagpapakalma sa akin. Ayoko ring mawala ka eh. Gusto kong sagutin agad na hindi ako mawawala. Na ayoko siyang saktan. Ayoko rin saktan yung sarili ko. Pero kailangan kong maging tapat. Tumabi kami sa gilid ng cafe at ito nakaupo kami sa bench. Tahimik kaming dalawa pero hindi ito awkward. Ito yung katahimikang may pinipiling direksyon. At ang sabi ko, Mon, hindi kita tinataboy ah. Hindi kita pinuputol. Gusto ko lang mas kumapit tayo ng tama. At ang tanong niya, paano? At ito, tumingin ako sa mga daliri niyang nakapatong sa tuhod. Gusto ko sanang hawakan pero pinigilan ko. At ang sabi ko, we stay close. We talk. We see each other. Pero huwag tayo masyado maglantad sa spa. Ayokong maging usap-usapan tayo bago pa man tayo maging tayo. Tumaas ang tingin niya sa akin, soft, steady na may halong kilig na nahahawahan ako. At ang bulong niya, Felix, kung hinay-hinay yung gusto mo, hahabol ako sa ritmo. At doon sa unang pagkakataon, hindi ko tinago ang ngiti ko. Mabagal akong tao, Mon. Wika ko. At ang sagot niya, di, mabagal natin gagawin. Hindi kita mauunahan pero hindi rin kita bibitiwan. At doon sa gitna ng cafe, sa ingay ng traffic at sa kilig na pilit kong tinatago, ngumiti ako ng buong puso. Hindi dahil sa haplos niya, kundi dahil sa pangako niya. Akala ko kaya kong kontrolin ang damdamin. Akala ko kaya kong iwasan ang lalim. Akala ko kaya kong panatiling tahimik ang puso ko. Pero paano mo pigilan ang isang bagay na kusang kumakapit? Sa mga sumunod na araw, baka dahil mas maingat kami o baka dahil mas sigurado na kami, mas naging malinaw ang lahat. Hindi na araw-araw bumibisita si Mon sa spa. Pero dumating ang mga gabi na ako naman ang inaabangan niya. Paglabas ko ng trabaho, nandun siya sa tabi ng tricycle terminal. Naka-sweatshirt, may hawak na bottled water. Sabi niya, para sa'yo, alam kong pagod ka. At sa bawat gabing lumalakad kami pa uwi, kahit hanggang isang block lang, kahit maliit lang na oras, ramdam ko yung tahimik na pag-aalala na hindi ko natikman noon. Hindi marami ang salita niya, hindi rin siya sweet boy na puro banat. Pero kapag tinitingnan niya ako, parang gusto niyang unawain lahat ng kumikirot sa loob ko. At doon ko mas naramdaman, kinakain niya ng unti-unti ang pader na itinayo ko sa sarili ko. Isang gabi habang naglalakad kami sa may waiting shed, sabi niya, Felix, may gusto sana akong sabihin. At ang sagot ko, sabihin mo lang. At ito, tumingin siya saglit sa kalsada na para bang iniipon ng lakas. Pwede ba sa Sabado, sama ka sa akin? Wika niya. Ha? Saan? Wika ko naman. Out of town, hindi malayo, kahit half day lang. Ayaw ko lang ilagay sa alanganin pero gusto kong makita kita sa lugar na hindi ka naka-uniform. Wika niya. Hindi ako agad nakasagot. Kumiret yung dibdib ko sa ilang bagay. Excitement, takot, at yung pakiramdam na baka mas lalo akong mahulog. Felix, hindi date yun kung ayaw mo. Gusto ko lang yung tayo wala sa spa, yung tayong dalawa lang. Tuloy niya.
Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita na sincere siya. Walang halong lambing para manligaw, walang halong pilit. Gusto lang niya akong makasama, ako mismo. Hindi ang therapist, hindi ang kamay na humahaplos. Ako. At ang sagot ko, sige, sasama ako. At doon tumawa siya. Hindi malakas, hindi OA. Yung tamang saya lang, yung tipong nakakahawa. Pero bago kami maghiwalay ng gabing yun, may nangyari. Habang nasa harap kami ng pinto ng spa, bago ko ipasok ang susi, tumabi siya sa akin. Malapit pero hindi nakakasakal. Felix, may isa pa akong tanong. Bulong niya. Pwede ba kitang hawakan kahit sandali lang? Tumigil ang mundo ko, hindi dahil sa tanong mismo, kundi dahil sa pinahinto niya ito para sa akin. Hindi ko sinagot, hindi ko rin pinigilan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa kamay ko. Hinintay niyang pumayag ang balat ko. At nung dumampi na yung daliri niya sa likod ng palad ko, parang may kuryenteng hindi masakit, kundi nagpapakalmang nagbukas ng dibdib ko. Hindi kami nagyakap, hindi kami nagkiss, hindi kami nagmadali. Pero doon, sa simpleng pagdikit ng daliri sa dilim ng sidewalk, para kaming may pinirmahang pangako. Sa Sabado, hindi ka nalang haplos sa kamay ko. Magiging kasama na kita. Ang Sabado na inaabangan ko, dumating ng may parang bagyong hindi ko may paliwanag, hindi malakas, hindi magulo. Pero may dalang posibilidad na baka magbago ang buhay ko. At hindi ko alam kung handa na ba ako. Pero nung makita ko si Mon sa terminal, naka-white shirt, faded jeans, may hawak na 2 bottle ng tubig at maliit na eco bag, para akong tumigil sa paghinga. At ang tanong niya, ready ka? At ang sagot ko, hindi, pero sasama ako. At ito, tumawa siya at ang sabi naman niya, sapat na yun. At ito, dinala niya ako sa tabing dagat na hindi kilala. Hindi crowded, hindi pang Instagram, hindi social. Tahimik, malinis, at may simpleng lungkot na parang naghihintay ng kwento namin. Naglakad kami sa buhangin, tahimik lang muna pero hindi awkward. Parang may sariling wika ang mga hakbang namin. At ang sabi ko, hindi ako sanay sa ganito. At ang tanong niya, sa alin? Sa may nag-aabot ng oras para sa akin, wika ko. Tumigil siya at tumingin sa akin, yung tipong tingin na parang kaya niyang basahin yung mga lihim na hindi ko kayang banggitin. At ang sabi niya, Felix, hindi kita inaabutan ng oras. Binibigay ko sa'yo. At doon, napalunok ako ng malalim. Umupo kami sa isang malaking bato malapit sa pangpang. Tahimik lang. Hangin, alon at 2 lalaking nag-aalangan pero pilit na naglalakas loob para sa isa't isa. Felix, tawag niya. May bigat, may lambing, may tanong. Pwede ko bang malaman kung bakit parang lagi kang nag-iingat? Parang lahat ng sayang lumalapit sa'yo. Tinatabihan mo bago mo tanggapin. At eto, huminga ako ng malalim. Hindi ko iniiwas yung tingin ko. Hindi ko rin siya tinititigan. Tumingin lang ako sa alon at ang sabi ko, kasi sanay akong mawalan, kaya mas madali nang hindi dumikit. Marahan niyang hinawakan ng balikat ko, hindi biglaan, hindi mapilit, dahan-dahan pero parang hinihingi ang pahintulot ng puso ko. Pero ako, Felix,
Hindi ako darating para lang mawala, wika niya. Napapikit ako. At doon ko naramdaman ang unang luha na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagbitaw. At sa wakas, nagsalita ako. Mon, natatakot ako pero kapag kasama kita, mas natatakot akong hindi subukan. At doon nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. Inilagay niya ang palad ko sa dibdib niya. Doon mismo, sa tapat ng puso. At ang bulong niya, ramdam mo. Yan ang nararamdaman ko kapag kasama kita. Mabilis, malakas, buhay. Parang ako yung dahilan kung bakit tumitibok yun ng ganun. Felix, kung papayag ka, ako na lang yung magiging haplos na hindi ka lalayuan. Wika niya, at dito nakatingin siya sa akin ng mas malalim, hindi umatras, hindi nagtatago. Hindi ko alam kung paano pa ang tumanggi, hindi ko alam kung paano pa ang magtago, hindi ko alam kung paano pa ang magpigil. Kaya imbes na salita, kumapit ako sa kamay niya. Yun na ang sagot. Yun na ang pagpayag. At doon sa tabing dagat na walang nakatingin, sa ilalim ng araw na pumapalamuti sa balat namin, hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako. Mabagal, mainit, sigurado, hindi mapusok, pero may lalim na parang matagal nang nakaipit sa pagitan namin. At doon ko naramdaman, wala nang iwas, wala nang alinlangan, wala nang takot na iiwan. Dahil sa sandaling yon, una at panghuli na patunayan ko, hindi lahat ng haplos pansamantala. May mga haplos na pagdampi sa puso na mismo nananatili. Lumipas ang ilang buwan at ang spa, yung maliit na lugar na dati ay tahimik lang at puno ng amoy ng eucalyptus, ay naging saksi sa isang kwento. Hindi pangkaraniwan, hindi rin madali, pero totoo. Simon at ako nagpatuloy. Hindi sabay sa bawat araw. May mga abala, may mga pagkakataong may distansya, pero hindi na namin iniiwasan ang isa't isa. Ang haplos na dati tahimik at maingat, ngayon ay may lakas. Hindi lang sa kamay, kundi sa mata, sa salita, at sa bawat simpleng presensya. May araw na magkasabay kami naglalakad sa tabing dagat. Pareho namin tinitingnan ng alon na walang sinasabi, pero ramdam namin ang isa't isa. Malalim, tahimik at buo. Felix, salamat. Bulong niya sa akin habang hawak yung kamay ko. Di ko alam kung paano ko sasagutin, kaya hinawakan ko na siya ng mahigpit ng dahan-dahan para maramdaman niya na hindi ko siya bibitiwan. At sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin at malamig na hangin ng dagat, alam ko, ang haplos na dati nagdudulot lamang ng kilig at takot ay naging pangakong hindi kailanman bibitawan. Hindi ito panandalian, hindi ito naglalaho. Ito'y narito, tunay at mananatili. Sa puso ko, sa puso niya, at sa pagitan namin. At minsan sa simpleng haplos, nahanap namin ang tahanan. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.